Sa Matthew chapter 6 verse 24, sinasabi ng Panginoong Hesukristo mismo na ang tao ay hindi pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Okay? Panginoon. Pag sinabing Panginoon, pwedeng tao yan o espiritu yan, diablo o Diyos, tao o Diyos, si Kristo o ang tao, ang iyong pamilya, di mo na magganap pinais ng Diyos. Hindi ko naman pinapanginoon yung mga anak ko, yung asawa ko, yung kabuhayan namin. Sabi ng Panginoon, yung mga umaagaw sa atensyon ng Diyos ay kaaway ng Diyos yan. Yan ang nagiging ating pinagtutuunan ng pansin. O ayaw nating sabihin pinapanginoon natin yan. Hindi naman natin sinasamba. Yung parang babae, sinasamba kita. Diba? Pero sa Diyos, anumang anything na umaagaw sa kanyang ay kasi nilikha tayo ng Diyos gusto niya kanya tayo. Kaya nga kung hindi ka pwede maglingkod sa kanya, kung palingon-lingon ka, yung pamilya mo, yung hanap buhay mo, yung sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, na alagaan muna nila yung kabuhayan nila, yung pamilya nila, may gagawin pa sila, hindi kayo pwede maging disipulo ko. Yung kayamanan din, sabi niya. Hindi kayo pwedeng maglingkod, pwedeng inihalin tulad niya, kumbaga sa tao. Mas papanginoonin mo yung isa ay lilimutin mo. Kumbaga, alimbawa sa pag-aasawa, may asawa ka, gugustuhin mo pang iba. Di ba? Sabi, hindi pwede talaga na sa Diyos, kanya ka, sakop kanya ka lang. Kaya nga tayo nagsusuko ng buhay sa Kanya, mamamatay na tayo sa ating sarili, hindi na tayong nabubuhay, kundi si Kristo na ang mabubuhay sa atin. Yan yung aral ni Kristo at mga alagad. Ang diablo, nagiging Panginoon natin kapag tayo nakikinig sa dikta niya. Kristiyano daw tayo. Pero kapag tayo napapailalim sa utos niya at yun ang sinusunod natin, sabi ng Bible, yan ay Diyos natin. Anak tayo ng diablo sa Bible. Ang daming verse na nagsasabi tungkol sa diablo. Kung ano ang tungkulin, ano ang ginagawa ng diablo sa buhay ng isang tao. Kung sabihin ng tao, ako'y sa Diyos, pero ako'y natutukso. Oo, natutukso tayo under the influence, under the dictate ng diablo, pero sinusunod natin ang diablo, pero tayo sa Diyos. Sinasabi natin, gusto natin sa Diyos, sinusunod natin ang diablo. Hindi natin sinusunod si Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon tayo ay napadidikta sa diablo. Tayo ay sumusunod sa diablo. Tayo ay anak ng diablo. Kampon tayo ng diablo. Yung sabi nga niya noon sa mga Hudyo, kayo ay hindi nakikinig sa aral ko. Kung sumusunod kayo sa akin, alagad ko kayo. Pero kung hindi kayo sumusunod sa akin, anak kayo ng diablo. Diablo ang inyong ama. Yung sabi ng Panginoon doon sa John chapter 8, okay? Verse 31 na kung si Kristo ang talagang sinusunod ninyo, sumusunod kayo sa aral niya. Kung hindi ka sumusunod sa aral niya, di anak kayo ng diablo, sabi dito. Doon sa verse 44, verse 43. Sabi niya, ang diablo ang inyong ama. Kung ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Kaya tayo, nagsuko ng buhay sa Diyos, pero ginagawa natin yung diablo, nanggagahasa tayo, nangaagaw tayo ng posisyon, nangaagaw tayo ng lupa, ng kamag-anak, ng kaibigan, ng kabrad, o kung sino pa man na hindi mananampalataya. Pero gusto natin sa Diyos tayo, pero gawa natin gawain ng diablo, sa Diyos pa rin tayo. Hindi yun. Patunay yung kung ano yung gawa natin, yun ang nagpapatunay kung sinong Diyos natin, kung diablo o Diyos. Hindi yung, sapagkat ako'y nasa katawang makasalanan, yung katawan lang yan. We have to control our body. Head is above our body. So tayo ang dapat nagde-decide. Si Eva at si Satanas, si Lucifer, nagdesisyon sila. May isip sila. Sino pinaghari nila? Yung kasamaan. Sino pinaghari ni Eva? Yung kasamaan. Sinunod niya yung dikta ng diablo. Ang gawa ng diablo ay magdikta. Kaya nga i-resist natin ang devil at siya ilalayo. Resist the devil and he will free you. Sabi ng Bible, do not give the devil a foothold. Kaso tayo nga nakikisagupa pa, tayo nakikisama pa, kabarkada pa natin ng diablo. Yung type niya, yun ang gusto natin. Yung maging corrupt, maging magnanakaw. Halimbawa, trabaho ko sa munisipyo, ikaw yung taga-palsipika ng mga dokumento ng corrupt na mayor, di ba? O governor, o congressman.
O, di ba? Gusto mo kay Kristo, gusto mo rin sa diablo. Anong pinatutunayan mo kay Kristo ka? Malayo yan eh. Sa bunga, anong bunga mo? Tingnan mo ang bunga mo. Eh, huwag kayong paulol o pautudo sa aral na basta tinanggap mo siya, forever ka na. Baka hindi ka pa nga nagtunay na nagsuko ng buhay eh. Anong sabi ni John the Baptist, ha? Gusto niyo maligtas mga anak kayo ng ulupong? Sabi niya, gusto niyo maligtas, magsisi kayo, magbago muna kayo. Magsisikay niya ng inyong kasalanan, tumalikod sa kasalanan. Magpabautismo na bilang kapahayagan na kayo patay na at kayo mabubuhay na kay Kristo. Ipapahayag niyo sa lahat, sa madla, sa ilog, sa kung saan yan. Ngayon din ang sabi ni Pedro sa Acts chapter 2 na magpabautis kayo magsisi sa inyong kasalanan. Yung tunay ha, may peke naman kasi. Tunay ka bang handang magsisi na? O, di bago mo bautismuhan, tanungin mo. Okay? Pinagsisihin niya ang kasalanan niya. Hindi, tatalikurin niya ang kasalanan niya. Sabi ni Pedro. Second, tatalikurin. O, handa na ba tumalikod? O, magpapabautis na muna sa tubig para kapahayagan na patay na niya. Public testimony. Announcement na siya patay na. Matingnan nyo, malilibing na yan sa tubig. Patay na yung dating pagkatao niya, nalibing. So, kaso kung hindi ganun ang mentalidad mo, ang puso mo, hindi naman ganun. Nakadedicated, tunay na magsisi, tunay na tumalikod, tunay na gawin ang pinagagawa ng Diyos, tunay na magpatotoo na para kay Kristo. Yung pala, patotoo ka pa rin ng diablo. Hindi ka pa handa. Sa una, kumbaga void. Ang tawag kumbaga sa ground for annulment. Annulment ba yung kumbaga para maghihiwalay mag-asawa? Kumbaga may psychological incapacity ba? Dapat alam mo yung damdamin mo kung ikaw ay magsusuko. Alam mo at saka dapat itinuro ng matuwid na mangangaral. Yung tamang aral, kung sa maling mangangaral ka. Okay lang magkasala brother, natural yan. Talento mo, gamitin mo sa kamunduhan, mag-alatuwad-tuwad ka dyan, maging masama mahalay ka yan. Ang dami mga mangangaral na ganyan, pinagtutuloy tayo sa kasalanan. Mga bulataw na mga mangangaral. Tingnan nyo kung mali ang aral nila, di false preacher, false teachers. Maraming ganyan pinaghahalo yung aral ng diablo at aral ni Kristo. At sorry na lang kay Kristo, maintindihan naman ng Diyos yan, mas malaki ang kanyang pag-ibig. Walang aral sa Kristo na magtuloy tayo sa kabulukan ng pagkakasala. Lagi niya sinasabi, stop sinning. Yes. At sabi niya sa huling araw, masama, magpapakasama, madumi, magpapakadumi, ang banal, magpapakabanal. Ang matuwid, magpapakatuwid. Hindi maliligtas sa nagpapatuloy sa kasalanan. Matthew 6, sinabi niya rin doon na 21. Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon maliligtas, kundi yun lamang tumutupad. Tumutupad, yun lang Tumutupad ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Marami yun. Kaya mo ba? Baka di mo kaya. Nagsuko ka ng buhay para maligtas lang, hindi para sumunod. Para hindi to pa rin ang kalooban. Well, sablay ka. Sablay ka, sabi ng Panginoon yan. Kasi talagang hindi ka naman pala dedicated. Commitment ang pagsuko ng buhay. Hindi yung testing, 1, 2, 3. It's a decision. Like pag-aasawa, it's a decision. Hindi, ayaw ko nahihirapan ako balik ako sa diablo. Diba? Ayaw ko na sa iyo, Kristo. Gusto rin kita. Mahal kita, Kristo, pero mahal ko rin si diablo. Mahal ko rin ang mundo. Mahal ko ang kayamanan, katanyagang, kapangyarihan. Diba si Kristo, tinukso rin ng diablo. Ano sabi niya? Niresist niya ang devil. Diba? Sambahin lang daw yung diablo. At bibigay sa kanyang katanyagang, karangyang, kapangyarihan. Ano sabi niya? Layas ka, diablo. Diyos lamang ang sasambahin, diba? Ganun yun Do not give the devil a foothold. Tayo, gusto natin kamunduhan kasama si Kristo. Kamanyakan kasama si Kristo. Kahalayan kasama si Kristo. Pagkakapirahan ng gawain ng Diyos kasama si Kristo. Kagaling natin Wag hindi ganun yung binababo yung grace. Ang grace, grasya, libre tayong pinatawad ng Diyos, wala ka nang gagawin. Pero it doesn't mean pag tinanggap mo siya at libre kang maliligtas, itutuloy ka ng pagkakasala. Hindi, we are not permitted by God. Hunghang kayo, mali ang pangunawa ninyo sa Bible. Baluktot, may dagdag, may bawas. Kung ililigtas tayo ng Diyos, wala kang gagawin. Maliligtas ka, ilalabas ka niya sa kasalanan mo.
Wala kang gagawin para iligtas ka niya. Pero pag tinanggap mo siya, papagsisisi kang tunay, tatalikod ka sa kasalanan ng tunay, papatuto ka na sa kanya, asin at ilaw ka na, hindi ka nababalik. Hindi ka mag-aalababoy na babalik na magdidesisyon. Walang nagpapatuloy sa kasalanan na kay Kristo. Yan yung araw ng mga alagad ni Kristo na tutuloy ka. Ano ka ba? Sala sa init, sala sa lamig. Kaya nga isusuka ng Diyos yan. Sa Revelation, sinabi yan eh. Kaya may mga tao na talagang nakikibagay sa dyablo, nakikibagay sa demonyo. Tatay niya ang Diyos, tatay daw niya rin ang dyablo sa kanyang gawa. Pero ayaw niya yung dyablong may sungay na sinasabing masama sa Biblia. Pero yan ang type niyang gawin. Ang panangga niya, sapagkat ako'y tao lamang. Di magpalago. Bakit nagpapalago ka ba? Saan ka ba talaga nakadikit kay Kristo, sa aral ni Kristo o sa aral ng dyablo ang pinakikinggan mo? Gusto mo pinakikinggan yung maling barkada, maling buhay, maling mangangaral, bulag na taga-akay, mahalay na taga-akay, kalakalang salita ng Diyos na taga-akay? Sino ba ang gusto mo? Yung aral ni Kristong tuwid? Ayaw kong makinig dyan kasi tuwid yung aral niyan eh. Holy kabana lang, katuwiran. Pagtutuwid ng kasalanan ginagawa, ayaw niyang diretso. Gusto ko doon sa isang simbahan, yung aral, diretso. Yung, gusto ko yung aral niya, hindi nakakasakit, hindi pakialaman niya yung masama kong buhay. Hindi ganun ang aral ni Kristo. We have to correct yung ating kamalian. We have to be righteous. Ituwid natin ang ating pagkakamali. Hindi pwedeng tutuloy tayo. Pag nagsisi tayo, we live kakalimutan tatalikuran ng kasalanan. Kaya maraming taong nakikristo na nasa dyablo pa rin. No, you cannot serve two masters, sabi. Hindi pwede. Na Diyos mo ko, Diyos mo rin ang dyablo. Ano ka nakakaloko? Jealous ang God, seloso ang God. Controlling ang God. Possessive ang God. Marami nang kinabisita ng God in the Old Testament and in the New Testament na hindi sila sumunod. Diba? Napadidikta si Judas din, napadidikta din, diba? Maraming napadidikta, maraming inaalihan ng dyablo, pinapasok ang katawan nila, mga hari. Diba? Talagang pag pinasok sila talaga ng kahit nga si si Saul, diba? Pag inaalihan ng demonyo, yung unang hari ng Israel. Diba? Maraming kayang gawin, hindi lamang pumatay, manakit ng katawan ang dyablo. Sige, pasalantayin niya tayo. Pwede yun. Pero papayagan din ng dyablo na mamatay tayo. Kung hindi na rin naman tayo papakinabangan ng Diyos, i-allow na niya yan. Kukunin na niya tayo. Pero nung time na sinubok ng Diyos si Job, pinayagan niya si Satanas, wag mo lang patayin yan si Job. But God allows the angel of death to kill us. Tingnan yung nangyari din dun sa Israelites sa Passover, di ba? Pinatay yung mga anak ng panganay ng mga Pharaoh, ng mga Egypt, di ba? Ang dami rin pinatay din ng Diyos ng mga yung lahi ni Achan na hindi sumunod. Mga Israelita yung ang daming ganun. Kaya wag natin akalain ang Diyos hindi niya tayo, kung hindi naman tayo tunay, what's the use? Ano pa ang gamit natin? Mahal niya tayo, gusto niya tayong iligtas. Pero tayong ayaw namang paligtas. Ayaw naman nating gawin yung requirement ng Diyos. Ang alam nating requirement ng Diyos, tanggapin siya, tumuli sa kasalanan. Kaya pala ang daming nakaw pa rin kahit naglilingkod. Makamundo pa rin. Ang pananaw dyan ng ibang nakausap ko, sila nagkakasala lang, sila ay ligtas pa rin, sila ay ididisiplin lang din ng Lord yan. Hindi na, yung iba hindi na na-discipline, namatay na sila sa gitna ng kasalanan nila no? Alam nyo, ang gagraduate sa langit, yung well done, my good and faithful servant, sabi ng Panginoon. Ni Kristo yan, Matthew chapter 24. Well, 23, basahin nyo lang doon, okay? Yung well done, my good, naging well done ba, my good, faithful ba, servant ka ba, naging tapat ka ba hanggang wakas, o natakot ka lang nung wakas kaya mo tinanggap? Aba, nakakatakot yan.
na doon ka humingi ng tawad, paano ka pa maglilingkod? Hindi, nakahingi ako ng tawad, nakahabol ako sa last 2 minutes, di ika-count na ng Diyos yung dati kong kabutihang ginawa. Pero ang dami mong kasamaang ginawa din. Mula nung tinatawag ka niya magsuko, ayaw mo magsuko, ang pagdiablo ang pinanginoon mo ng buhay mo, tumuloy ka sa kasalanan. Hindi mo, napakaraming hindi mo tinupad na maging asin ilaw, taga-akay ka, ikaw ay tagahayag na salita. Wala, ang hayag mo kamunduhan. Ang buhay mo kamunduhan. Hindi naman kay Kristo, hindi ka naman follower ni Christ, na diablo pa rin. Nakakatakot yan. Kaya nga alam ko, bulok yung namangangaral, bulok yung simbahan, bulok yung mga kasama mo. Walang mangyayari. Hindi kayo matuturuan ng holiness and righteousness. Paglayo sa kasalanan. Pagiging makadiyos. Tuturo sa inyo sisi lang, lingkod-lingkod. Pag Lunes, Martes, balik na naman. Masamang dilim. Diba? Kung ano tayo, yun tayo. Kung ano magiging bunga mo. Ano yung bunga mo kung makadiablo? Kaya baka anak pa tayo ng diablo. Sabi nga dito Kaya nga doon sa 1 John chapter 3, sabi niya, merong mga anak ng Diyos at tunay na anak ng diablo. Alin tayo doon? Alam mo na. Tatanong pa ba kung ano anak ng diablo? Madaling sabihin anak ng Diyos. Pero ang tunay na anak ng Diyos, tunay na nagsuko ng kasalanan, tunay na tinanggap si Kristo. Hindi yung tinanggap lang pero hindi para sundin mo. Ano ka nakakaloko katanggapin mo si Kristo, hindi mo siya sundin? Basta whether you like it or not, tinanggap kita Jesus. Walang bawian. Hindi babawiin ni Kristo yun Hindi ka naman talaga genuine, baka hindi ka pa nga tinanggap Sino ka para sabing hindi ako genuine? Yes, it's your action. It speaks louder than words. Tingnan mo, anong bunga nyo? Nagtuloy ka ba sa pagkakasala? Yung sinasabi ng Panginoon? Nga? Pagdating ng paghukom, maraming sasabing, ang aral kami, nagpalayas kami ng demonyo. Wow, kagaling Kami ay nag-ala-propeta, gumawa ng dakilang bagay sa pangalan ni Kristo ng Diyos. I never knew you, away from me, you evildoers. Layas kayo, hindi ko kayo kilala. Who you? Ayan, magigitla ang marami. Silang naging makadiyos kuno ritual lang pala ang kanilang ginawa, hindi tunay na pagsunod. Kaya maraming mga taong Kristiyano daw na sumusunod sa diablo. Okay? Pwede tayong padikta sa diablo. O nandyan ang diablo magdidikta, magtuturo. O pakikinggan ba natin? Susundin ba natin? O sinong sinusunod natin? Yun tayo. Yes. Hindi, yung gusto ko si Kristo pero type ko yung kasalanan. Yun, hindi ka nga nagpapalago, hindi ka naghahanap ng tuwid na pangaral na magtuturo sa'yo ng kabanal ang katuwiran at paglago. Pagtupad sa kalooban ng Diyos, ang gusto mo namang atinan, yung hindi ka matuturuan ng pagtupad sa kalooban, hindi ka tuturuan ng paglayo sa kasalanan. Ang gusto mo ikaw ang hari ng buhay mo, hindi si Kristo. Diablo pa nga. Yung gusto ng diablo, yun ang sinusunod natin. So, kanino tayong anak? Dali lang magsabing nagsuko ng buhay, madaling sabihin. Kung katanyagang karangyang kapangyarihan ng Diyos mo, kayamanan ng Diyos mo, you cannot serve two masters. Hindi pwedeng palingon-lingon. If anyone wants to follow me, sabi ni Christ, he must deny himself. Denial. Pagtalikod sa sarili. Take up your cross. Anumang kalagayan mo, wala ka ng dahilan. Anumang pasanin mo sa buhay, ang kalagayan mo. Dalhin mo at sumunod ka na sa akin. Sa akin ka susunod, hindi sa diablo. Yes, follower is not just believing. True believers are follower of Christ. God bless everyone.